Magandang araw mga kaibigan. Ito po, bagong dating na stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-order, first come, first serve. Dito po kayo mag-contact. 0916-9000-997. Okay. May malaking people's prayer rally na naman sa Cebu. Pangalawa na ito, from Davao to Cebu, at ang orchestrator, walang iba kundi si ex-president Duterte. May mga nagsasabi na wala nang asim yan si Digong. Hanggang salita na lang yan. Okay? Wala nang magagawa dahil former na ex-president. Okay. May napanood akong sa ANC, interview ng ANC. Itong very credible na political analyst si Professor Ronald Llamas. Nako, nabigla ko nung binanggit, tinanong ng anchorwoman, is Duterte threat to Marcos presidency? Ay, nako. Ito, pakinggan nyo ang response ni Professor Ronald Llamas. And at this point, how big of a threat is someone like Rodrigo Duterte to the Marcos administration? Well, he is a big threat. Capital B-I-G. Dahil nga, meron pa siyang latent support, hindi lamang sa mamamayan, kundi sa mga key institutions sa ating gobyerno. Halimbawa, yung military at saka police. Kaya nga yung kanyang speech sa Davao, ay very threatening. Nag-threaten siya ng destabilization, insurrection, uprising. Nag-threaten siya ng mutiny, coup d'etat. Nag-threaten siya ng secession, even a hint of extrajudicial killings. Sabi nga niya, buti na lang hindi siya presidente. Kung hindi, baka nakasama yung presidente sa kanyang tokhang. So, hindi ko nakitang nangyari yan in any country in the world. Sa Pilipinas ko lang nakita yan. An ex-president threatening the incumbent with all sorts of threats to bring him down. Ibig sabihin, meron din siyang pinanggagalingan na confidence na hindi lang siya popular sa mga mamamayan. Meron ding mga key institutions na tingin niya ay meron pa siyang suporta. So dapat ito ay manip in the bud ng presidente bago ito lumaki. I doubt kung yung secession will have a future. Pero a failed secession, a failed mutiny, a failed destabilization will be costly on the president and on the government and on the country as a whole. So, hindi pwedeng maging conflict-averse yung presidente against a political player like Duterte, lalo na yung kanyang kapatid ay medyo nagagamit ng mga Duterte. At behind the back is a very sophisticated political operator like Gloria Macapagal Arroyo. So, the camp of Duterte ay hindi pwedeng i-underestimate. The camp of Duterte has a lot of weapons at their disposal kahit hindi sila incumbent. Mm-hmm. So, kailangan i-confront ito immediately, decisively ng presidente at manip in the bud itong mga threats na ito. Itong mga recent statements ni former President Rodrigo Duterte, do you think these are empty threats or do you see the former president making an actual political comeback during the 2025 midterm polls? Well, as a survey kasi mataas pa siya. Pero kung pumasok yung ICC at payagan ng gobyerno na pumasok within the year, then moot and academic kung siya ay tatakbo or siya ay mananalo. Pero as a threat, tingin ko ay delikado pa si ex-President Duterte. Sabi ko nga, because of these arguments. Kaya, ang tingin ko, ang makaka-resolve nung threat ni Duterte, for now, is the International Criminal Court kung papapasukin ni President Bongbong Marcos. Pero going into the midterms, just in case, hindi pumasok, just in case tumuloy si ex-President Duterte na tumakbo, ay medyo hindi rin ganun kasigurado yung kanyang slate
Dahil in the midterms, usually, ang powerful is the incumbent. Usually, in the midterms, kontrolado ng incumbent yung mga mahalagang institusyon ng gobyerno. The military, the police, COMELEC, no? Local government, na mag-rely sa kanyang internal revenue allotment, at yung Congress. So, kahit ipagpalagay na hindi ma-resolve yung issue or yung threat ni Duterte by the International Criminal Court entering the Philippines and implementing the international warrant, ay medyo may hirapan din yung slate ni Duterte dahil nga very powerful yung incumbent. Okay, so yun, very clear. Big threat. In-specify niya, capital B-I-G. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ng Marcos presidency itong mga pag-iingay ni Digong dahil may magagawa pa siya. Bakit? I agree with Professor Llamas. I don't know sa inyo kung agree ba kayo na mayroon pang asim si PRRD. Ako, saludo ako dito kay Professor Ronald Llamas. Very credible ito. So bakit may asim pa? Bakit may dating? Pag nagsasalita si PRRD, marami pang institusyon na yung kanyang influence nandiyan dyan. Binanggit ni Professor Llamas, men and women in the uniform. AFP, PNP. Alam ko yan dahil kahit retired ako, yung mga kabaro namin, active man or retired, alam ko yung sentimento nila. Sino ang nagdoble, nagpataas ng sweldo ng men and women in uniform? Alam nyo na yung kasagutan. Ako, as a retired sundalo, maliit lang yung pension ko sana. Katamtaman lang para mabuhay kaming mag-asawa. Nung umupo si PRRD nako, na doble. Kaya, hayahay kaming mag-asawa ngayon. Maraming hayahay. Ano yung hayahay? Maraming magandang buhay ng mga retirado, men and women in MUPs dahil kay PRRD. Ngayon. Pati ang mga active. Kakalimutan mo na lang yun. Tapos yung leadership niya, nung siya ang namuno in 6 years. Yung indelible, yung hindi mahirap burahin ang influence ni PRRD sa men and women in uniform. Yun ang masasabi ko based from my experience. Kaya, wag ninyong baliwalain ang Digong. Next, yung binanggit ni Professor Llamas, kapatid ng Pangulo, Senator Amy, pumapabor kay Digong sa mga Duterte. Malaking bagay yun. I believe marami pang si Senator Amy, pinipigilan lang niya yung sarili niya. Kailang pag once na tudubuhos na, kung makita nyo, ang mga nilalabanan ngayon o sinusupalpal ni Senator Amy, yan palang Speaker of the House. Paminsan-minsan yung mga naikamang, yung mga naidugtong sa mga Marcos. Yun pa lang, hindi pa niya direct na kinukontra ang kanyang kapatid. Kaya lang, pag napuno ang salop, I just don't know. So, ayan, pabor kay PRRD yung suporta ni Senator Amy plus natawa ko yung silent operator. Sino yung silent operator? Si PGMA. Ay nako. I have experienced it firsthand. Gaano kamaro si PGMA nung battalion commander ako. Kasi presidente siya, no?
ako, battalion commander, I'm doing my work. At maligaya ang aking mga commanders, mga AFP general sa ginagawa ko. Mamaya inireklamo ako na patanggal ako sa aking aking position as battalion commander. Inireklamo ako ng mga religious groups. Itong mga religious leaders, direct kay PGMA. So si PGMA naman, religious leaders na yan ng malaking simbahan. Sabi niya, imbestigahan nyo nga si Colonel Macanas. Imbestigahan ako. Ang mga generals, example, si General Abaya, yung AFP Chief of Staff noon, sabi, hindi nyo pwedeng tanggalin si Colonel Macanas. Isa siya sa talagang lumalaban sa mga kalaban ng bayan, yung CPP, hindi kami papayag sir. Natanggalin niya. Ayun. So, naipit si PGMA, ang AP, DND, ayaw kong tanggalin. Gusto akong patanggal ng mga religious leaders. Dito ko nakita yung pagkamaro, yung political genius ni PGMA. Nagawa niya, hindi ako natanggal. Na hindi rin nagalit ang mga religious leaders sa kanya. Ganyan po, kamaro si PGMA. Silent operator yan. Yan. PRRD, BP Sara, napaka-charismatic, most trusted government official, BP Sara. Yung DepEd niya, most trusted government agency. Yan mag-amang Duterte. Nandyan pa si Senator Amy. Nandyan pa si PGMA. Nandyan pa sa ngayon, lumalabas. Kasi ang sentro sa reklamo ni PRRD, bakit sila nagrarally? Yung People's Initiative. Sino ngayon ang nasa sumusuporta na kumukontra sa People's Initiative? Roman Catholic Church. Mga CBCP, nagpahayag na ng pagkontra sa People's Initiative. More than 70 bishops. Ayaw. Sumunod, Evangelicals, National Council of Churches in the Philippines. Nako, ito na, ang Iglesia ni Cristo. Yan na. Joining forces na itong mga iba't ibang sectors of society. Kinokontra ngayon itong PI na yun ang sinakyan ng Duterte camp para ireklamo ito. So, huwag niyong baliwalain si PRRD. Makinig kayo kay Professor Ronald Llamas.